Okay. Pero anong tip kaya, Sir Ronald, yung mabibigay mo dun sa mga aspiring candidates going to Australia na meron ding work experience overseas sa bukod sa ibang sa Philippines, outside Philippines? Ayun mga karapsters, kumusta kayong lahat? Nagbabalik si Rondel's Vlog. Yun, mga karapsters, yun, um, kahapon kasi na-invite tayo sumali sa guesting ng interview ng Facebook Live ng agency namin sa Pilipinas, Ceros Global. So, gusto ko lang kasi elaborate yung ibang questions doon kasi meron talagang mga questions doon na hindi ko nabigyan ng justice yung sagot ko, di ba? Kasi mahirap kasi mag-isip ka agad kung ano yung gusto mong iparating, lalo-lalo na pag impromptu yung sagot ay yung tanong. Although mayroon na akong idea ng konti dun sa mga katanungan, kaso lang ang nangyayari kasi, kung ano lang yung pumasok sa isip ko, yun na lang yung sasagot ko, which is parang hindi ko na direct to the point sagutin yung mga katanungan na yun. So, ito mga karapsters, panoorin nyo 'to kung, sasagutin natin mga karapsters. I-elaborate lang natin yung mga ano na yun, yung pwede nating isagot dun sa katanungan na yun. Okay? Hi guys, magandang hapon. Yep, we're back. We're live. Another Friday afternoon. Magandang hapon sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. And sa ibang panig ng mundo naman, magandang araw po sa inyo o magandang gabi. Samahan nyo kami. And also, as you have seen, mayroon tayong special edition ng Sirius Global Live for this Friday. But before that, guys, hayaan niyo munang ipakilala ko sa inyo ang ating makakasama for this episode. Yan, ang unang-una, nakasama na natin siya before. Hi, Miss Ann. Magandang hapon sa iyo. Hi, Sir Jeff. Good afternoon. Good afternoon to all of our viewers. So, I'm Anne, recruitment specialist from Bulacan. And then, ang first time to join us sa Sirius Global Live, si Sir DJ, tawag na sa kanya DJ, pero si Daniel Sirus, yan. Daniel. Apo. Hi po, good afternoon po Sir Jeff and good afternoon po Miss Anne. No? Good afternoon everyone po. I'm Daniel or DJ po. No? I am part of the projects team po and it is my first time po no, to join the Facebook Live po. I'm Daniel Sirius po from Makati City po. Okay, so yun nga pala Miss Anne, no? DJ. So for today's episode, we have a special guest nga. So, our guest for today is Mr. Ronald Dalahigon. He is a mechanical engineering draftsperson deployed in Victoria. His employer is PTE in Australia. So, Siguro meron tayong short video muna. Okay. Before na Yeah. natin makasama si Ronald, no? Good morning guys. Ngayon guys, nakita niyo ito guys. You know, yan yung agency ko guys. Ngayon, pupunta tayo sa agency ko sa Ceros Global kasi kukunin na natin yung mga requirements natin kasi tapos na po tayo mag orientation. So ngayong Friday, flight ko na kasi February 28, so kailangan ko ng pamilya documents kasi para hindi tayo malanganin pagka malis tayo sa 28. Kadapters, ano po, ngayon aantay na lang tayo ng flight natin. Mamayang ano po 9 pason, dito muna kami sa parking habang nag-aantay. Yan o, nasa Melbourne na tayo. Dati pinapanood ko lang ito kay Bisda ko si mga Kadapters. Parang Christian, oh. Ayan, oh. Salamat mga Karapsters. Bye-bye for now. God bless everyone. Sir Ronald Dalahigon. Sir Ronald, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Kumusta po? Ayun, okay lang yun. Yes, Sir Ronald, salamat sa pagpapaunlak, pag-accept namin invitation to join us sa ating Facebook Live ng Sirius Global for
this Friday nga. So, yan nga si nga kasama natin si Miss Ann, yung recruiter, and also si Yes, sir. DJ or si Daniel. Okay, so yun, nakapanood namin na si Ronald yung video mo, no? Very interesting, no? As you mentioned, nandyan ka ngayon sa Melbourne, sa Victoria. Okay, and siguro can you tell us, Sir Ronald, first, kumusta pala, sir? Sorry, kumusta Ayos pala naman, dyan? sir. Okay naman dito lahat. Masaya naman. At saka nag-enjoy sa trabaho, sir. Pagka gusto ng trabaho mo, nag-enjoy ka talaga. Okay. Ayun, can you tell us siguro more about your job tsaka yung employer mo? By the way po, magpapakilala ako. I'm Ronald Dalahigon po. I'm a mechanical design draftsman. Employed po ako sa bulk transport equipment. Ayun, I'm from Valenzuela, pero tubo po akong Bukidnon. I'm proud member ng Higaonon tribe sa Bukidnon. Yun po. Higaw nun, ano yung ibig sabihin niya, sir? May 7 tribe kasi kami sa Bukidnon, sir. Isa yun ang Higaonon doon sa tribe na yun. So, Okay. Bukidnon, layo, no? Sa Yung- Mindanao ka pa, ano, na opo, sir. natuntun mo ang Cirrus. Okay. Yes, Miss Ann, you have question kay sir. Yeah, so Sir Ronald, hi. It's nice to see you Hi, again. ma'am. It's been like over a year na nung last meeting natin. So, Sir Ronald, kamusta naman yung pag-stay mo dyan sa company? So far po adjusted na ako kasi nung una kasi talagang lahat naman ng una is medyo kabado. Pero tiwala ka lang sa sarili mo kasi alam mo naman na kaya ka andito kasi may kakayanan ka, di ba? So, ayun. So far po, ngayon nag-enjoy talaga ako sa trabaho ko. To be exact, ilang months ka na nandyan? 11 po, magwa 1 year ako February 28. Okay. And yeah, Sir DJ, do you have follow-up question? Grabe po, no? Nakakatuwa kasi si Sir Ronald, no, vlogger din po pala on the side. So, at least po, no, yung iba po nating candidates or applicants, meron po silang idea sa kung ano po ba yung nag-aantay sa ng opportunity sa AU. So, maitanong ko lang po, no, Sir Ronald, no, paano po ba binago nung opportunity nyo, sir, dyan sa AU, yung buhay nyo, sir, at yung family nyo po ba, sir? Malaking bagay, sir, kasi nung nasa Pinas kasi ako, paycheck to paycheck ka lang talaga. Nakapag-utang na ako sa SSS, sa Pag-ibig, para sa tuition fee ng mga anak ko kasi dalawa kasi yung college ko eh. So, ngayon, parang, ayun, maluwag na sa loob mong magbayad, lagi kang advance magbayad sa school, ganun. Parang napakasarap po ng feeling, parang mayroon ka ng, at least papunta ka sa financial freedom na tinatawag. Ayun. Yun, and then yun nga, balik tayo sa journey mo, sir, no? From PH to AU. Can you describe yung naging application, yung journey mo? Paano ka nakarating from Philippines, paano ka nakarating dyan sa Australia? Actually, sir, na-shock ako doon sa process kasi nagtatrabaho ako that time. Ang nasa isip ko lang is, sana makapag-abroad pa ako. So, nagmamanifest lang talaga ako kasi ganun ako eh. Everyday nagmamanifest ako na sana makabalik ako sa abroad kasi galing kasi ako ng Qatar at saka sa Saudi. So, at this age po kasi, malabo na makapunta sa Australia yung mga 40 plus, ganun. Pero, one day nag-message po sa akin si Ma'am Ann, to be exact, October 12 po yun, na-receive ko yung message niya na interested pa daw ba akong mag-apply sa abroad. So, grab ko kagad yung opportunity. So, ang nangyari po is napakabilis po. Hindi ako makapaniwala. Actually, nag-sync in lang sa akin nung magpa-flight na ako eh. Hello mga Kadapsters, good morning. So doon din sa mga katanungan ni Sir, sagot ko rin doon sa katanungan ni Sir Jeff, yung paano daw yung process ko nung pumunta ako dito, gaano daw bilis yung journey ko from Philippines to Australia. So siguro nag-mental block lang ako doon kasi marami kasing doon tanong na hindi dates kasi yung sagot doon eh, kaso lang hindi ko siya masagot ng maayos kasi hindi ko natandaan talaga yung petsa nung aking pag nagsimula kumbaga. So ang nangyari kasi mga Rapsters, tinignan ko yung aking timeline doon sa aking cellphone. So October 12, nagkaroon na ako ng message kay Ma'am Anna, gusto ko raw magtrabaho dito sa
Australia. Tapos, nagkaroon ako ng initial interview kay Ma'am Ann. After doon, pumasa ako. So, ang sunod na interview ko is sa employer namin. So, November 8 pala yung Makadafters. Nagkaroon ako ng interview sa aming employer. Tapos, pumasa ako doon. Nagbigay sila naman ng drawing sa amin. Naipas ko naman yun. Binigay nila yung drawing sa amin is November 10. So, naipasa ko naman yung drawing nun. So, tapos naka-receive kami ng offer letter nung November 21. So, yun. Ngayon, nag-pre-med pala ako nung mga Kadafters December. So, medyo na-delay kasi ang maging problema ko naman doon is yung heartbeat ko daw mahina. Hindi naman sabi nila mahina daw yung heartbeat ko. Ang problema kasi mga Kadafters is alam niyo yung trivia pag nagbabike ka, medyo nasa extreme sports ka kumbaga. Kasi bike to work ako everyday noon mga Kadafters. So, yung heart ko parang lagi siyang active, kumbaga. Sabi kasi nila, pag athlete ka daw, may tendency na mahina yung heartbeat mo. Iwan ko kung anong paliwanag doon. Pero, ganun talaga yung nangyari. So, napending ako doon kasi pinabalik pa kasi ako sa clinic para ma-check ulit. Which is, pagdating ko doon, sabi naman ng doktorang nag-check, bakit pinabalik pa to? Hindi na lang to, pinasak agad kasi ganito lang naman, normal naman pala siya. Tapos, susunod na mga upstairs is yung aming lodge ng visa na namin kasi nag-pre-med na kami. Tapos, nagkaroon ako ng visa medical is January 26. So, yun na yung visa medical ko at saka biometrics, nagkasabay yun. So, parang January yun mga upstairs. Tapos, na-approve yung visa ko within 4 days. Kasi 26, January 31, na-approve yung visa ko dito papunta sa Australia. So, na-deployed ako February 28 mga Kadapsters. Kasi nag-render pa ako ng 1 month dun sa aming company. So, yun yung nagiging journey ko dito papunta sa bansang Australia. So, napakabilis niya mga Kadapsters. 3 months lang siya kung hindi kasama yung render ng aking company. So, yun. Yun yung hindi ko ganong na-detailed na sagot doon sa tanong ni Sir Jeff. So, yun mga Kadapsters. Deployment. So, to be exact, kung hindi natin isama yung render ko ng 1 month, 3 months lang yung process. 3 months, ang bilis Yun actually mabilisan lang yun Ayun. since sa marami rin tayong yung population ng draftsman sa Pilipinas kaya talagang mabilis mapuno yung Pero napakabilis na naging process mo, no? Nakakatawa. Yes, sir. And then nung pagdating mo diyan na sir, ano yung adjustment? Kumusta yung buhay diyan? Nung una sir, parang nabigla rin ako kasi siya yung siyempre English tong bansa na to. So pagdating sa sa bilihin, yun una yung magbibili ka na yung magko-convert ka muna. Parang takot ka pang gumastos, pero ganyan convert ka sa pag namimili ka. And then pagdating naman sa opisina, pagdating naman sa opisina, maninibago ka kasi magno-nosebleed ka everyday. Kasi yung boss namin puro mga Australiano. So talagang mahahasa din yung English mo dito sa company namin. So kahit saan naman dito sa Australia actually. Ayun. Nakapag-adjust naman. Yeah. So, Sir Ronald, going back dun sa napakabilis and smooth application process mo with Cirrus Global, meron ka bang natatandaan na kahit isang challenges or kahit pinaka-challenging part na lang dun sa napaka-quick and smooth na application na experience mo with us? Actually, mayroon ang ginawa ko kasi, ang nangyari, kailangan ko ng mga requirements galing sa Saudi Arabia at saka yung police clearance ko sa Qatar. So far naman, hindi na kinuha yung police clearance ko sa Qatar, yung sa Saudi Arabia na lang. Tapos yung employment certificate ko from Saudi Arabia, mabuti na lang, meron akong isang kaibigan na engineer doon, yung manager ng isang project namin. Siya yung kinunta ko, siya yung nag-provide lahat sa akin ng mga requirements na kailangan. So, thanks God kasi andun siya
nakatulong sa akin. Actually, hindi siya Pilipino Syria siya, pero napakabait niyang engineer na lagi talagang tumutulong sa akin yun pagka may kailangan. So, yun siya yung nalapitan ko nung time na yun. So, yun, pagkatapos nun, na-complete ko na yung lahat ng requirements. So, thanks God, tuloy-tuloy na yung process. Ang unang tanong ni Ma'am Ann sa atin doon mga ka-Dubsters is yung challenges daw na encounter natin doon sa pag-gather natin ng requirements. So ang sagot ko doon is sabi ko nahirapan akong kumuha doon sa mga documents lalong-lalo na yung nasa ibang bansa ko na requirements na kailangan doon sa previous employer ko sa Saudi Arabia, previous employer ko sa Qatar. So yun yung naging challenge sa atin yung pagkuha ng kailangan pa natin karagdagang documents doon sa mga requirements na yun mga ka-Dubsters. So, yun yung sagot ko doon. So, ito naman yung isang tanong ni Ma'am Ann. Okay. Pero anong tip kaya, Sir Ronald, yung mabibigay mo dun sa mga aspiring candidates going to Australia na meron ding work experience overseas bukod sa sa Philippines, outside Philippines? Ito naman yung isang tanong ni Ma'am Ann. Ano daw yung mapapayo kong tips doon sa mga kapwa ko OFW sa kasalukuyang nasa ibang bansa pa ngayon nagtatrabaho na gusto rin pumunta dito sa EU o kaya sa ibang sa US ba yan, sa Canada man yan, o sa UK. Ano daw yung maipapayo kong tips doon mga ka-Dubsters? Which is yung parang tinignan ko yung sagot ko doon, hindi ko siya na direct na sagot talaga kung ano yung gusto kong sabihin doon. So mga ka-Dubsters, ito yung kailangan talaga natin mga ka-Dubsters. Kasi yun nga yung naging challenge ko sa inyo, yung karugtong doon sa ano ko is, kailangan natin unang-una mga ka-Dubsters yung Certificate of Employment sa ating employer. So yun, kailangan yun. Tapos yung ating payslip, kailangan din yun ating payslip sa employer natin. So kung hindi sila nagbibigay ng payslip, at least humingi ka ng certification na nagpapatunay na ito yung tinatanggap mong sahod dun sa company. So, a certification, iba siya sa employment certificate. Iba rin tong certificate na ibibigay sa'yo na parang siya yung lumalabas na kapalit doon sa payslip mo. Kung andun ka pa rin naman, kung gusto nilang i-print ka ng mga payslip, pwede rin yun. So, kung gusto nilang isahan na lang, hingi ka na lang ng certificate na ito yung tinatanggap mong sahod sa kanila every month. So, yun yung nare-receive mong compensation, kumbaga, salary mo. So, yun. Tapos ito yung isa sa pinaka-importante mga ka-Dubsters, lalo pag nandiyan ka sa Middle East. Yung police clearance. At kahit saan mang bansa siguro, kailangan mo pa rin talaga ng police clearance. So, kailangan natin ng police clearance na galing sa bansang yan na wala kang criminal case, wala kang di ka liable sa mga bagay doon, wala kang kaso nung umalis ka sa bansang yan. So, kailangan yun mga ka-Dubsters. So, yun talaga yung i-gather nyo kaagad. Pag papunta kayo, pauwi na kayo sa Pilipinas, i-gather nyo talaga yung yung police clearance na yan, yung certificate of employment, yung payslip nyo, dapat lagi yan kasi yan talaga yan. Tapos, isa pa yung kontrata nyo sa company. Kasi minsan kinakailangan din talaga yung contract nyo dun sa company pinagtrabahoan nyo. Kailangan din meron kayo nun. So yun lang mga ka-Dubsters yung gusto ko idagdag doon kasi hindi ko yun nasabi doon sa sagot ko kay Ma'am Ann. So yun, yun yung sagot ko mga ka-Dubsters. Yun ang importanteng documents na kailangan nating makuha pagbalik natin bago tayo umuwi sa Pilipinas, Bago tayo umuwi sa Pilipinas, gather mo na lahat ng requirements na mga ka-Dubsters para kabayan. Hindi lang sa mga ka-Dubsters natin dyan. Sa lahat ng ating kabayan, kahit anong skilled ka man, pauwi ka sa Pilipinas, galing ka sa Middle East man yan, o kahit anong bansa. Gather the requirements, mga ka-Dubsters. Once again, police clearance, certificate of employment, payslip mo, certificate of, tawag doon, salary yun. Kung wala kang payslip, hingi ka ng certification na ito yung salary yung nire-receive mo doon. Ang nangyari sa akin, wala akong payslip, hinahingi pa rin ako ng certification na ito yung salary sinasahod ko maliban doon sa aking certificate of employment So yun talaga yun. So yun ang kailangan mo mga ka-Dubsters para mapadali ang buhay mo sa Pilipinas pag nag-a-apply ka na pabalik sa ibang bansa naman. So yun mga ka-Dubsters. So hasain mo lang yung skilled mo, saka hasain mo rin yung software na ginagamit mo. Usually kasi ginagamit namin is
hindi ka lang mag-focus sa isang software. Katulad sa amin sa company, gumagamit kami ng AutoCAD at saka SolidWorks. So kumbaga, talagang hasain mo lang yung sarili mo at saka magtiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo yung lahat ng bagay. Lumabas ka sa comfort zone mo. Huwag kang matakot. Apply ka lang ng apply. Makakarating ka rin sa Australia. Alright, thank Alright. you. Yun. Opo, thank you dun, no, Sir Ronald, no, sa yung tip, no. Ganun talaga, sir, no, pag nag-a-apply talaga. Apply na ng apply hanggang sa ma-select ka, sir, Oo. no. Sana may natutunan kayo sa episode na to. Panoorin niyo yung susunod nating episode, yung susunod na katanungan. Ibibigay ko rin sa inyo yung elaborate din natin ng konti, yung titingnan natin kung ano yung mga hindi natin nasagot doon sa katanungan yun, mga karapsers. So, kung meron pa kayong mga katanungan, please comment down below na lang dito sa video na to para masagot din natin. That's all for now, mga karapsers. For those who have not subscribed my channel, please do like, share, and subscribe my channel and click that notification bell para updated ka sa sunod pa nating mga videos na gagawin. Lalong-lalo na tong series of question na to galing sa Zeros Global kasi importante to na masundan mo para malaman mo talaga kung ano yung mga kailangan papunta dito sa bansang Australia. Yun mga karapsers, nakarating ka sa point na to ng panonood ng video na to. Ibig sabihin, tinapos mo yung vlog natin. Salamat. Maraming salamat sa panonood at pag-subscribe ng ating channel. So, that's all for now mga karapsers. Bye-bye. God bless everyone. God bless inyo sa family nyo dyan sa Pilipinas. God bless.